Bakit tila wala na itong magandang samahan ng mga pro Duterte at loyalista, dahil nag-away-away na, nagkawatak-watak na. Ang sabi daw sa survey ay kokonti na lang daw ang mga sumusuporta at nawala na daw yung mga DDS at puro loyalista na daw at mga pro Marcos na lang daw ang naiwan. Totoo kaya ito, mga kababayan? Yung magandang relasyon ng pagkakaibigan ng Pangulong Bongbong Marcos at BP Sara ay nagkalamat na, mga kababayan. Isa na rin dito yung pagtanggal ng kanyang mga security at binawasan po yung kanyang mga bodyguard na kapulisan, at marami pang banat dito regarding po sa mga pangingialam po ng ibang bansa gaya ng Amerika, at hindi daw kayang panghawakan ng sariling bayan. Grabe naman yan, wala man lang kakalat-kalat. Magandang araw po mga ka-wonders, kumusta po kayo? At dito tayo sa Manila Bay, sa Dolomite Sand. Today is August 9. Ito yung bago nating balita ngayon. Tignan po natin ang dagat. Masarap po yung hangin dito. Ayan mga kababayan, meron nga akong ichichika sa inyo. Si Vice President Sara Duterte ay bumabanat na ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong nangyari sa kanilang pagkakaibigan, mga kababayan? Marami pong patama ang ating BP Sara na nag-resign na bilang Department of Education, OIC. Ano kayang nangyari dito, mga kababayan? Bakit tila yung magandang relasyon ng pagkakaibigan ng Pangulong Bongbong Marcos at BP Sara ay nagkalamat na, mga kababayan? Isa na rin dito yung pagtanggal ng kanyang mga security at binawasan po yung kanyang mga bodyguard na kapulisan, at marami pang banat dito regarding po sa mga pangingialam po ng ibang bansa gaya ng Amerika, at hindi daw kayang panghawakan ng sariling bayan, at hindi daw tunay ang paglilingkod sa bayan, mga kababayan, dahil hindi daw tayo makatayo sa ating sariling paa at kailangan pa ng pangingialam ng ibang bansa sa usaping pang-aagaw ng mga teritoryo. Ano kayang nangyari, mga kababayan? Bakit tila wala na itong magandang samahan ng mga pro Duterte at loyalista, dahil nag-away-away na, nagkawatak-watak na. Ang sabi daw sa survey ay kokonti na lang daw ang mga sumusuporta at nawala na daw yung mga DDS at puro loyalista na daw at mga pro Marcos na lang daw ang naiwan. Totoo kaya ito, mga kababayan? At dito na nga, dito sa Dolomite,
Grabe mga usapin ngayon mga kababayan. At itong reclamation natin dito, napakalawak na. Talagang maraming nagsasabi na ang dahilan daw ng malawakang pagbaha dito sa Metro Manila ay itong pagtatambak ng mga buhangin dyan na ginagawang reclamation sa Bulacan, sa Parañaque, Cavite, Navotas, Malabon. Sumama na po ang buong Metro Manila noong panahon ni Karina. Talagang hanggang lampas tao yung tinatawag na baha mga kababayan. At nagkaroon din ng issue regarding po sa flood control budget, dahil sabi po sa balita di umano ang binibigay po ng national government sa paggawa ng mga floodway system natin ay 1 bilyon kada araw. Grabe naman yan mga kababayan. Mantakin nyo, 1 billion a day, peso ses na tumataginting. Pero nasaan yung budget ng flood control system natin? Dahil anong nangyari nung baha ng Karina, halos buong bansa binaha mga kababayan. At isa pa, napakaraming mga problema din sa West Philippine Sea. Ang gahaman na pag-uugali ng mga Chinese, dahil inaagaw nila ang ating mga teritoryo. Marami na silang binakurang bahura natin. Balahura tuloy. Kaya itong bardagulan ng ating BP Sara at PBBM, abang-abangan natin mga kababayan, dahil hindi ito matatapos. Nag-uumpisa pa lang at umiinit na parang kape. Baliktad pala, yung kape kasi mainit muna bago lumamig, pero si BP Sara parang kanin na habang niluluto painit ng painit. Ano kaya ang magiging sitwasyon ng mga ganitong pangyayari mga kababayan? Ang magandang samahan ng mga Duterte at ng mga Marcos ay nagkaroon ng lamat. May babalik pa kaya ito mga kababayan, itong magandang relasyon na pagtitinginan na dating unity team? Pero anong nangyari? Broken team na po ang nangyari between the Marcoses and the Duterte family. At nagkawatak-watak na rin yung dating magandang samahan ng campaign, dahil iisang layunin lang, mag-isang dibdib ang mga Pilipino para iluklok ang mga karapat-dapat. At pinili nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero mga kababayan, ako in the middle lang po tayo. Ako nag-aano lang po tayo ng mga balita at binibigyan po natin ng buhay. At eto na nga mga kababayan, ano sa tingin nyo? May babalik pa ba ang relasyon ng mga Marcoses at ng mga Duterte mga kababayan sa usaping politika? Dahil sa politika, walang permanenteng kaibigan mga kababayan. Dahil sa politika, nagsisiraan yan. Kahit ba best friend mo yan, tatay mo yan, kapatid mo yan, pagdating sa politika at pagkakaroon ng kapangyarihan sa gobyerno, ay walang kamag-anak, walang kapatid, walang tatay-tatay, walang best friend. Basta sariling interes ang inuna natin at hindi natin inuna yung bayan natin, malamang masisira ang pagkakaibigan. Lalong-lalo na masisira yung ating bayan. Tignan nyo anong nangyari. Daming problema sa national budget, sa PhilHealth, dami. Yun nga lang, sinasabi din ng iba na dahil hindi daw nangingialam ang mga Duterte sa pag-angkin ng China sa ating teritoryo. Yun yung pinupukol kay Madam Sara, dahil tahimik siya, wala siyang mga komento, dahil inaagaw na yung mga lupain natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi daw nagkokomento.
Sarado daw ang bibig ni Madam Sara. Ano kaya ang dahilan mga kababayan? Hindi natin alam kung ano yung mga dahilan. So abang-abangan natin mga kababayan yung mga umiinit na bardagulan between Sara Duterte and PBBM. Dahil ngayon lang nagsalita ang ating BP Sara against the government of President Bongbong Marcos. Diba mga kababayan, nung umpisa magandang relationship ng friendship nila, pero ang nangyari parang barko na cargo ship na lumubog ang kanyang relationship between Sara Duterte and BBM. Broken relationship na mga kababayan. Parang hindi na ata ma-resolve ito. Grabe ano. So dito tayo. Tignan po natin. Dito nalinis sa mga kababayan. So unti-unti na lilinis mo ito. So dito tayo. Dito yung madami. Kailangan po ng 1 million na katao para malinis po ito at maibalik sa dating kinis itong Manila Bay, itong Dolomite na noong panahon ni Tatay Duterte ay napakakinis na araw-araw na bebelo, talagang makintab, singkinis at singkintab ng isang buhok na kalbo. Totoo mga kababayan, parang babae na walang dungis na nakasuot ng puti na nakalaba sa Ariel. Ganun kaputi. Pero ngayon mga kababayan, kulang sa pwersa ang maintenance. Pero nililinis pa din. Pero ang sabi ko nga sa inyo, kulang po sa pwersa ang ginagawa dito. Kailangan ng matinding reinforcement between the local government, the public and the private sectors, the volunteers nationwide. Like the past maraming nag-volunteers dito during the time of President Duterte in the year 2019. Nasimulan po yung rehabilitation ng Manila Bay. Then after that, nalinis po yung mga squatters sa tanggal, binigyan ng mga pabahay kaso nagsibalikan. So ang nangyari, nagkaroon ng mga reclamation dyan. Unti-unting nararamdaman yung problema. Pagdating ng mga maulan lang ng konti, bagyo, ayun, tumindi na ang mga problema na nangyayari. Naramdaman na natin ang bagsik ng mga bagyo, mga baha na dati singtaas lang ng tuhod, ngayon lampas na katao. Dati parang dagol lang sa taas yung baha, ngayon parang kay Soto na ang taas ang baha dito sa Pilipinas. Ganun katindi.